Una sa lahat, pagtangis ng isang inang namatayan ng anak. Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. At ang mga malalapit na kaibigan ng nalunod ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Ang buong detalye kung di nabalitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Coaching style na may matinding team building sa dagat, hindi raw standard ayon sa Philippine Sports Commission. Hindi rin daw nagkulang ang resort sa paalala sa Ateneo Possible Team. Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Blue Eagles coach Tab Baldwin hihilingin sa DOJ. 10 taong gulang na batang inanod ng dagat nung nagkalindol kabilang sa higit 40 namatay. Habang ang probinsya ng Sarangani isinailalim na sa state of calamity. 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico, posible na may kaugnayan sa banta sa seguridad ng Senado. Mas malakas na bagyo asahan daw ngayong nagsimula na ang El Nino. At ang mga nursing student na biglang nag-on duty habang lumilindol sa Mindanao. Umakyat na sa 45 ang nasawi sa mapaminsalang lindol sa Mindanao habang higit 600 ang nasugatan. Isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani at sa gitna niyan bumisita na rin sa Mindanao. Sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ang balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Naiyak na lang si Tatay Adnan nang makumpirma niyang anak niya ang bangkay na nasa loob ng body bag na yan. Nakita ng isang mangingisda na palutang-lutang malapit sa Johnson Fishport ang bangkay ng 8 taong gulang na si Ersad. Nang tumama kasi ang magnitude 7.8 na lindol, nasa dalampasigan si Ersad kasama ang kanyang 10-year-old na pinsan na nawawala pa rin ngayon. Kaya hiling ng kanilang lola, mahanap na rin ang isa pa niyang apo. Sana naman ibigay rin ni Allah na matapos ito makabalik din kami at magkita yung kuya niya. Walang nakakatanggap sa kahit sino sa amin. Wala. Hindi namin inaasahan ito. Nahukay naman ang isang bangkay ng lalaki mula sa Gumuhong grocery store. Kinilala siyang si Joey Diluvio, 39 years old. Kay sakit, bugat, pero wa ko'y mahimo. Tanggapon tanan namo ang tanan. Kanina, dumating na sa Johnson si Pangulong Bongbong Marcos. Pinapauna ngayon ng Pangulo ang structural assessment ng mga ospital at health facility. Pinangunahan niya rin ang pamimigay ng ayuda. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima nasawi ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila para sa tulong. May inilaan ding 100 million pesos ang Pangulo para maipaayos ang City Hall ng Johnson. Bumisita rin siya sa ilang paaralan. Kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. Gaya ni PBBM, nasa General Santos City rin kanina si Vice President Sara Duterte. Personal siyang nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Nauna nang nagpadala ng food truck ang OVP para sa mga rumisponde sa Gumuhong Gusali sa Barangay Kalumpang. Bukod naman sa mga bahay at gusali, lubharing napinsala ang General Santos Airport. Hindi tuloy magamit ang paliparan para sa commercial flights. Target ng DOTR na maibalik ang commercial flights sa susunod na linggo. Tinatayang aabot sa 150 million pesos ang halaga ng pagsasaayos nito. Sa Glan Sarangani, naiyak ang tata na ito habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina na nasawi sa lindol. Itinabi niya ang nasawi nilang baby sa bangkay ng kanyang misis at saka tinakluban. Sa Barangay Laker naman, tulong-tulong na binuhat ng mga residente ang isang ito na nabagsakan ng pader kasunod ng tsunami sa kanilang lugar. Maayos naman na ang kalagayan niya. Pero hindi nakaligtas sa tsunami ang ilang alagang manok at aso. Ang ilang barangay naman na isolated dahil sa nasirang tulay na kumukonekta sa Glan at Malapatan.
Ang ilan humingi ng tulong sa highway. Number one, sir, ang tubig at saka bigas. Oo, kaya nandito kayo ngayon. Kasi po, Kasi wala na kaming tubig doon sa bahay namin. Bumaba kami dito para maghingi ng tubig at saka bigas. Naayos naman na ang tulay kaya umaasa ang mga residente na may darating na tulong. Sa barangay New Aklan, natabunan ng mga bato at lupa ang ilang bahay. May mga eskwelahan din na nasira at hindi na magagamit. Sa mga makeshift tent naman ng ospital sa Glan, inilagay ang mga pasyente. Habang ang mga residente, ginawang evacuation center ang plaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hindi raw standard na coaching style ang maring dahilan sa pagkalunod ng dalawang Ateneo athletes sa kanilang training camp sa Aurora Province. Ayon po yan sa Philippine Sports Commission. Sa panig naman ng Aurora Police, lumalabas na hindi raw nagkulang sa paalala ang pamunuan ng resort sa kung saan lamang dapat mamalagi ang nasabing team. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Boy guys, see you next month. Inilabas na ang resulta ng medico-legal ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia ayon sa Aurora Police Provincial Office. Bigla po silang nahila sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap after several minutes bago po sila nakita. Nauna nang kinumpirma ng Aurora Police na 4 ang napaulat na tinangay ng alon sa nasabing team building activity. Nasawi sina Baterbonia at ang Nigerian na kapwa niya student athlete na si Divine Adili. Tumagal ng higit kalahating oras bago nahanap ang mga biktima 5 dipa ang layo mula sa dalampasigan. Ayon sa salaysay ng 2 pang muntikang malunod, nakalinya silang lumusong pero nakabalik agad ang iba sa pampa. Nilinaw din ng Aurora Police na walang nakitang pasa sa katawan ni Baterbonia at Adili. Base sa salaysay ng pamunuan ng resort kung saan ginanap ang training, nangyari raw ang insidente sa bahagi ng dagat 300 metro ang layo mula sa resort. Hindi raw nagkulang sa paalala ang resort. Kasi po ng resort owner na safe po sa harap nila at doon po yung lifeguard nila. Yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababa dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto ng bagay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gawin nila activity. Sa stakeholders meeting na pinangunahan ng Philippine Sports Commission, nilinaw ng PSC at UAAP na hindi standard ang ginawang coaching style ni Blue Eagles coach Tab Baldwin. Definitely, hindi po yan standard. Definitely, wala po yan sa policy ng Philippine Sports Commission and I'm sure wala sa policy yan ng UAAP, wala yan sa policy ng Palarong Pambansa, wala po sa policy yan ng kahit sinong NSA. That is maybe the philosophy of a program that is in place. That is their style. Sumentro rin ang meeting sa pagbuo ng mga konkretong aksyon at pagbabago sa sistema ng sports sa Pilipinas, kabilang ang pananagutan ng mga coach at pagpapatupad ng mas mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan at pagtugon sa emergency. Coaches wield tremendous influence over the lives and development of athletes. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Magbibigay naman ng tig 250,000 pesos ang PSC sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Hindi pa malinaw kung sasali sa upcoming season 89 ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles matapos ang insidente. Nasa Ateneo, ika nga ang bola maging sa usapin ng sanctions na posibleng ipataw kay Coach Baldwin ayon sa UAAP. We have to go where the evidence leads. So wala pa kasi pati yung preventive suspension may mga purpose. It's not actually a penalty. It's not a sanction. It is a preventive measure, no, to destroy administratively. It's to para wag maapektuhan yung witnesses or to destroy evidence.
Hindi pa naglalabas ng pahayag si Coach Tab sa nangyari. Ayon sa Aurora Police, wala pang sinumpaang salaysay ang teammates ni Baterbonia at Adili. Tanging coaching staff pa lang daw ng koponan ang nakapagbigay ng joint sworn statement. Inatasan naman ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Bumuhos ang emosyon sa burol ni Rene Baterbonia sa pagdating ng kanyang mga kaibigan at teammates. Ang ina naman ng nasawing student-athlete, iginiit na hindi maibabalik ng sorry ng coaching staff ang buhay ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa hallway na ito ng Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nangibabaw ang mga iyak at sigaw ng inang si Rovelyn. Siya ang nanay ng nasawing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Isa si Rene sa 2 player ng Ateneo de Manila University na nalunod sa kanilang team building activity sa Aurora nitong Lunes. Sa kabaong ni Rene, makikitang nakasabit pa ang 2 niyang jersey nung high school. Nitong hapon, bumisita ang teammates ni Rene at Divine Adili mula sa Ateneo Blue Eagles. Walang nagpaunlak ng panayam. Kapansin-pansing hindi nila kasama ang kanilang head coach na si Tab Baldwin. Pero kung si Nanay Rovelyn ang tatanungin, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. kwento pa ni Nanay Rovelyn, ilang beses daw pinaliwanag sa kanila ng mga kasamang coach sa team building na walang suot na ankle weights o pampabigat sa paa mga players. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Nilinaw din ng pamilya ni Baterbonia na marunong lumangoy si Rene. Pero paliwanag daw sa kanila ng mga kasamang coach, sunod-sunod na malalaking alon ang naranasan ng kanilang team. Kinumpirma rin daw sa kanila na mula 2017 ay ginagawa ng malabut camp na uri ng training ng basketball team. Through the years, parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year doon nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Kabilang din sa mga nakiramay sa burol ni Rene ay ang mga dati niyang teammates nung high school. Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami. Sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi. Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. Personal ding nakiramay si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Pumunta rin ang isang kaanak ng nasawing Nigeria na si Divine Adili. Patuloy pa nilang inaasikaso mga dokumento at requirements para maibiyahe pabalik sa kanilang bansa ang labi ng student-athlete. Sa ngayon, sinagot ng universidad ang burol ni Rene sa Quezon City. Handa rin daw nilang sagutin pati ang pagbiyahe ng labi, oras dalhin sa probinsya. Inalala rin ng mga dating teammates sa New Era University Hunter si Divine. Bilang student-athlete, MVP na may tuturing sa basketball court si Divine. Naikwento rin daw ni Divine sa mga ka-teammate kung gaano kahirap ang buhay niya at ng pamilya na sa Nigeria. Nabanggit niya lang po dati na yung kapatid niya po is parang kagaya niya din po sa Mali, nakikipagsapalaran din po. Once a year lang din daw po umuwi. Proud coach naman ang dating coach ni Divine na si Coach Den sa loob ng 2 taon na kasama si Divine. Kung may hiling man siya, all we're asking is for us to see Divine and give our last respect, to say goodbye. To say goodbye to him. Sana mabigyan kahit konting panahon.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, hihilingin ng mga abogado ng pamilya Baterbonia sa DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondok, mas maigi raw na nasa Pilipinas muna si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at ng kapwa student athlete na si Divine Adili. Wala pang tugon dito si Baldwin. Wala pong personalan ito against Coach Tab Baldwin. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito. Para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon, magre-request kami sa Department of Justice na may Immigration Lookout Bulletin Order muna sa kanya. Sa ngayon, may magkahiwalay ng investigasyon ang CIDG, NBI at maging ang Philippine Sports Commission. Hihilingin daw ni Torion at Bondok na mag-inhibit ang ilang miyembro ng PSC investigating panel na may koneksyon sa Ateneo. Yan ay para matiyak daw ang patas na investigasyon. Nag-ocular inspection ng PNP CIDG sa resort kung saan nalunod ang Ateneo students-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Partihan ng investigasyon para matukoy ang buong pangyayari at makalikom ng mahalagang impormasyon hinggil sa trahedya. May mga larawan ding inilabas ng mga pulis kung saan may kitang kausap nila si Blue Eagles coach Tab Baldwin. Nakita rin si Baldwin sa ospital kung saan isinugod ang dalawa niyang manlalaro. Wala pang inilalabas sa pahayag si Baldwin matapos ang trahedya. Samot-saring espekulasyon ang lumalabas sa pagkalunod ng dalawang basketball player ng Ateneo. Hindi po natin hihimayin ang detalye ng trahedya. Ang hihimayin po natin ay kung ano ang mga issue na maaaring maging sentro sa investigasyon. Halimbawa, ayon sa Aurora Provincial Police Chief na si Percival Pineda, wala raw signs of foul play. Aksidente lamang daw, sabi po ng pulis. Pero ito po, pag sinabing walang foul play, hindi rin po ibig sabihin na wala ng pananagutan. Halimbawa, ang Article 365 ng Revised Penal Code o ang salang reckless imprudence na maaaring magresulta sa pagkamatay o sa kapahamakan. Sa batas, ito po ay anumang gawain na kahit walang mali siya ay magresulta sa kapahamakan o kamatayan ng dahil po sa kakulangan sa pag-iingat. Halimbawa, kung makasagasa ka po ng kapwa-tao o maging dahilan ng isang malaking aksidente. Kung mapatunayan na nagkulang ka sa pag-iingat, ang parusa po dito, 6 months hanggang 4 years na pagkakabilanggo. Pero meron pa pong isang klase ng batas, ang anti-hazing laws ng Pilipinas. Mas pamilyar po tayo sa definisyon ng hazing kung saan pinapalo o hinahampas ang mga neophytes sa isang fraternity. Pero ito ang hindi po alam na marami. Mas malawak po ang definisyon ng hazing. Sa Republic Act 8049, ito po ang definisyon ng hazing. Any act resulting in physical or psychological suffering na ipapamala sa isang gustong maging miyembro ng isa pong grupo. Kasama dito yung mga paddling, bugbugan o mga brutal na physical activity. Yan po ang mga hazing na mas pamilyar tayo. Pero sa expanded definition ng hazing sa ilalim po ng RA 11053, kasama po sa hazing ang pagpapahiya or humiliating, degrading, and embarrassing actions. So hindi lamang po pisikal na pananakit ang hazing. Basta mayroong pisikal or psychological na pagpapahirap para ikaw ay makasali sa isang grupo o para ikaw ay hindi po matanggal sa isang grupo. Lahat po yan kabilang na rin ngayon sa hazing. Ito pa, ayon sa batas, consent is not a defense sa hazing. Kahit pumirma ka ng waiver ang biktima, sabit pa rin ang mga opisyal ng organisasyon. Ang parusa sa hazing, reklusyon perpetua, 20 to 40 years imprisonment at 3 milyong pisong penalty. Posibleng konektado raw ang tinaguriang 18 Maleta Boys sa sinasabing pangamba sa seguridad at banta sa seguridad sa Senado. Ayon yan kay Acting Senate President Win Gatchalian. Narito ang aking report. Ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico ay posibleng konektado sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Ayon yan mismo kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa virtual press con, isiniwalat yan ng senador. Ito raw ang ibinunyag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mga senador noong nagkaroon ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee noong Lunes. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we have
we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin information? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ayon pa raw sa NBI, manggugulo sa Senado ang mga nasa likod na nagbabanta sa institusyon. Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Bilang tugon, isinailalim ni Gatchalian sa heightened security measures ang Senado dahil sineseryoso raw nila ang anumang banta. Si Sergeant at Arms today and tomorrow will be coordinating with all of these intelligence agencies para ma-validate at malaman natin. But in the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety ng mga empleyado, members of the media in the Senate, and of course the senators. Pero hindi lang Senado ang may threats, kundi pati ang Malacanang na ayon kay Senator Gatchalian, posibleng magkaroon ng malawakang rally sa labas ng palasyo sa June 12, Araw ng Kalayaan. Base raw yan sa impormasyong nakukuha nila. May tinukoy na raw na ilang personalidad ng NBI na nasa likod ng pagbabanta, pero hindi na raw muna ito ilalabas ni Gatchalian. No visitor policy muna kasi hindi natin malaman kung sino mga pumapasok sa loob. If ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami doon ay wealth of knowledge and discussions in the past, no. Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records, no. So again, abundance of caution. Tinanong naman si Gatchalian na baka ginagawa lang ang paghihigpit para hindi makapagdaos ng hearing ang Cayetano Block sa paunguna nila Senators Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Sagot ng senador, Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon at siya lang ang pwedeng magsabi kung may hearing siya o wala, no? At we're taking cue from him. binweltahan naman ni Gatchalian Senator Alan Peter Cayetano na nagsasabing bakit hindi nila alam na merong banta sa Senado. Gate ni Gatchalian, in-inform ang lahat sa pamamagitan ng memo. Bukas yung aking tanggapan to all senators. In fact, may mga kausap rin ako ng mga minority senators dahil kaibigan naman natin sila. Pero may efforts na personally kay Senator Alan? My doors are open, my heart is open. Showbiz tonight na tayo. Binabatikos ngayon ang Filipino-American Pageant Kings na sina Brandon Espiritu at Jether Palomo dahil sa pangmamaliit nila sa homegrown Filipino candidates. Nagsimula yan sa isang dare game kung saan imbis na lupang hinirang, The Star Spangled Banner ang kinanta ni na Brandon at Jether na mga dating Mr. Philippines. Comment ng isang netizen, wala man lang kumanta sa kanila ng lupang hinirang. Sagot ni Brandon, hindi naman sila taga-Pilipinas, kaya bakit sila magsisinungaling? Reply ng netizen, di sana Amerika na lang ang ni-represent nila. Banat pa ni Brandon, hindi naman magkakaroon ng chance sa national stage ang Pilipinas kung hindi dahil sa mga gaya nila na half-is o half-Pinoy. Si Jether naman, napacomment din ng I pledge allegiance to the American flag. Deleted na ang post pero tumaas ang kilay ng mga nakabasa niyan. Sabi ng Filipino fashion designer na si Michael Cinco, the nerve! Disgraceful naman ang say ni Miss Universe Philippines 2024 first runner-up, Stacey Gabriel. Pareho namang nagsorry sina Jether at Brandon. Huwag daw sanang idamay pati business partners ni Brandon. Susunod, 8 estruktura nakitang palutang-lutang sa Baho de Masinloc. At mas malalakas na bagyo nagbabadya ngayong may El Nino. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Kasunod po yan ng 8 panibagong instruktura ng China na namataan sa Scarborough Shoal o sa Bajo de Masinloc. Kabilang dyan ang isang floating platform. Ayon sa Philippine Coast Guard, namataan ang nasabing platform sa entrada ng Bahura. Namataan yan sa pamamagitan po ng satellite imagery monitoring mula May 21 hanggang May 30. Bukod sa nasabing platform, may mga namataan ding Chinese research vessels malapit dito. Nasa 12 hanggang 15 Chinese personnel naman ang nakita sa mga service boat at sa mismong platform. Muling ginit ng ating pamahalaan na hindi otorisado ang pagtatayo ng nasabing istruktura at ang pananatili ng mga Chinese vessels sa ating exclusive economic zone. We see that in general, these are all data gathering activities of the People's Republic of China, the government of China. And for whatever it's worth, it is part of our continuing effort, monitoring and seeing what are being developed there, and that will be the basis of our forthcoming appropriate actions. All instruments of government, to include the Department of Defense, DOTR, the Coast Guard, BFAR, DFA, and all other agencies will ensure that the integrity of the national territory will remain. That will include monitoring right now developments on Bajo de Masinloc. Ibinasura ng Ombudsman ang reklamong plunder at graft laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Rufino Ledesma. Kaugnayan ang paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Pangunahing basihan sa pagbasura ng reklamo ay ang probisyon sa 2024 General Appropriations Act. Dito ay pinapayagan ng fund transfer na ginawa ni Recto at Ledesma. Bukod dyan, ibinirik na rin daw ni Recto ang 60 billion pesos sa PhilHealth alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Kaya sabi ng Ombudsman, kung ibinirik na ang pera sa PhilHealth, mahirap patunayan ang alegasyong ginamit ni Recto at Ledesma ang kanilang posisyon para sa pagpapayaman. Mga kapatid, dalawa ang posibleng maging epekto ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, dahil tag-ulan na, posibleng palakasin ng El Nino ang habagat at mga paparating na bagyo. Pero sa katapusan ng taon, posibleng magsimula na ang tagtuyot dahil sa mas kaunting pagulan. Sa ngayon, tumatabang hanging habagat sa hilagang kanluran ng Luzon. Dahil po dyan, maulan bukas sa Ilocos Region at sa Babuyan Island. Posible rin ng mahinang ulan sa hapon dulot pa ng thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon. Mas malakas naman ang ulan bukas sa bandang Antique, Iloilo at sa Negros. Sa tanghali o hapon naman, posibleng umulan bukas sa halos buong Mindanao. Susunod, pambansang pamilya na minahal noong 90s, muling mapapanood sa mga sinihan. At Sandara Park, may sarili ng talent agency. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pambansang Pamilya returns. Inilapag na ang trailer ng inaabangang Home Along the Riles, The Reunion. Kevin, ikaw lang naman ang buhay ko eh. Kailan mo ba ako susunduin? Ano ka ba naman, Kevin? Tita Nanay, ano po yun? Ah, hindi, si tatay. Inaaya ko siya sa labas. Nostalgic ang reunion ni Nova Villa, Vandal Quizon, Claudine Barreto, Gio Alvarez at Smokey Manaloto.
Just in time yan para sa Father's Day celebration kung saan ino-honor ang yumaong comedy king na si Dolphy. Ginampanan ni Dolphy ang karakter ng amang si Kevin Cosme sa hit 90s sitcom, showing ang Home Along the Realest the Reunion sa mga sinihan simula June 17. In her CEO era, ang K-pop singer and our very own pambansang krung-krung na si Sandara Park. Inilunsad lang naman niya ang sarili niyang talent agency at record label. Mula sa pangalan niyang spelled backwards, Aradnas ang name ng kanyang sariling agency. At ang first project ng kanyang label, ang ilo-launch na bagong album ni Dara mismo. Going solo ang former 21 member sa kanyang upcoming album entitled Reprism na ilalabas sa June 20. Magki-kick off naman ang kanyang fan concert Asian tour sa Seoul, South Korea this July 4. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, napa-duty bigla ang mga nursing students sa General Santos City. Nangyari yan matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Biglang nagtakbuhan ng grupo ng graduating nursing students na yan. Nasa pre-board exam sila ng lumindol. Nang makalabas ay dumiretso sila sa mga pasyenteng inilikas sa kalapit na ospital. Nakita raw kasi nilang kailangan ng tulong ng mga doktor at nurse. Bilang future nurses, nakita raw nila ang responsibilidad sa kasagsagan ng emergency. Bayani talaga. Kahit nung pandemya no? Kahit sa kalamidad. Yes. Tuwa naman. Sana pumasa sila. Oo naman. Sana may na yun, May plus points na, diba? Kasi may realize. Kasi pero rumisponde ka agad. Bongga. Maga pa? Hindi, kaya pa namin to. Mag-uusap pa kami. Marami pa kami topic. Johnny, mo. Yun na lang. Sige, yan po ang 30 minutong pag-imayos malagang headlines. Ay, pasala kaming topics. Balitahan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapalit sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Edlingao. Walang iwanan. Frontline Tonight. Kinabahan siya.